Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. May mga relasyong parang pelikula. Aesthetic, sweet, perfect sa feed. Pero sa likod ng filters at captions, may sikreto. Hindi lang third party, hindi lang kasinungalingan, mas malala, manipulation disguised as love. Branding disguised as affection. Magandang araw po sa iyo, Bettina, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Joy, 28 years old, isang freelance content creator, at hindi ko nasasabihin kung saang lugar. Sa social media, ako si goals. Travel goals, relationship goals, life goals. Yung tipong kahit walang caption, aesthetic pa rin. Pero ang totoo, yung buong relasyon ko, scripted lahat. At hindi ako nagsulat ng script. Nagkakilala kami ni Mark sa isang sponsored event. Yung tipong guy na pag nakita mo, ang una mong masasabi ay, pwede. Gwapo, smart, maayos magdala ng sarili, PR na PR. At higit sa lahat, marunong mag-effort. Pinaulanan niya ako ng bulaklak, regalo, tsaka surprises. Hindi basta flowers ha. Yung curated bouquet na may kasamang handwritten quote. Yung gifts, hindi lang basta mamahalin. Branded and on-brand. Lahat Instagrammable. Kaya nung sinugot ko siya, punong-puno ang comment section ng sana all, goals, at manifesting this kind of love. Ang saya, ang ganda, parang fairy tale. Pero Bettina, hindi ko alam. Ako pala ang prize sa isang laro na hindi ko alam na nilalaro. Sa umpisa masaya naman, pero habang tumatagal, parang may checklist siyang sinusundan. Dapat lagi akong nakaayos, dapat neutral tones ang outfit ko kapag lalabas kami. Dapat aesthetic lagi ang feed namin. Kapag may caption ako, siyang gumagawa. At kapag may gusto akong i-post na raw, messy, vulnerable, laging, babe, I don't think this matches the brand. Ganon siya. Brand, public image, perception. Parang hindi ako jowa. Parang ako yung produkto. Pero dahil mahal ko siya, naniwala akong baka ganito lang talaga magmahal ang isang perfectionist. Akala ko, this is just what it takes to be in a power couple relationship. Until one night, habang tulog siya sa condo niya, may nag-message sa akin. Kaibigan niya. Wala man lang, hi. 3 screenshots lang. Group chat. Pangalan ng GC, Project Trophy. Nanginginig pa akong binabasa yung thread. Bettina, para akong pinanood sa sarili kong horror movie. Mga lalaki lahat ng kaibigan niya. Nagpapayabangan kung sino ang may pinaka-perfect looking girlfriend. Yung tipong pang-wife material sa feed, pero obedient in real life. Yung hindi mareklamo, hindi opinionated, basta maganda, masunurin and photogenic. At ako raw ang panalo. Quote, pinaka-successful ang branding ni Joy. Pang-content creation talaga. Pon ng pang-champion. Para akong nasakal. Hindi ko alam kung mas masakit yung mga sinabing maganda ako o yung wala akong silbi kundi magpaganda para sa content nila. Pagkagising niya, wala na ako. Hindi ko siya hinarap. Blinak ko siya sa lahat. Tinanggal ko lahat ng posts namin. Pero Bettina, ang hindi ko matanggal ay yung tanong sa sarili. Paano ko hinayaang mangyari to? Akala ko I was living the dream. Pero sa totoo lang, I was just living his dream version of me. At ngayon, kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin ako makapag-post. Hindi pa rin ako makapag-ayos ng sarili nang hindi ko iniisip kung on-brand ba to. Parang kahit wala na siya, hawak pa rin niya ang lens na ginagamit ko para makita ang sarili ko. Bettina, paano ba ako babalik sa pagiging totoong ako? Kung ni minsan, hindi pala ako naging ako sa piling niya.
Hanggang dito na lamang po ang inyong kamorkada, Joy. All my life I have been told nothing good's gonna come to me. Stick with the old, don't even try. You are useless, that's my reality. But I refuse to give in to them. I know there's greatness in me. I'm not gonna be chained no more. I'm breaking myself free. I'm not backing down this time. I'm facing my destiny. I'm letting go of all my doubts. Then everyone will see. I'll be bold. I'll be fearless. I'll be strong. 'Cause that's who I wanna be. I will fly in the never-ending sky. No one can
Joy, pagod ka na ba? Pagod? Well, sa kwento mo, akala mo talaga love story, no? Yun pala, marketing plan. Kasi, pinakita lahat parang perfect sa feed, matching outfits, curated captions, apaka-sweet ng gestures. Pero may behind the scene pala. Behind the camera, wala pala yung kaswitan, wala kang voice sa relationship, wala kang freedom. At ang masakit pa doon, Joy, hindi ka pala mahal. Nag-react yung aso ko noon. Grabe, ginamit ka lang. Imagine mo yan? Hindi pala ikaw yung gusto. Ikaw lang yung dinisplay. Pero alam mo, sobrang hirap nito ha. Lalong-lalo na nung na-discover mo yung totoo. Hindi madaling pagdaanan lahat, kargahin lahat ng sakit, lahat ng parang disappointments, lahat ng sacrifices na ginawa mo para sa relationship. Biglang nabaliwala kasi lahat pala to ay planado. Alam ko maraming magsasabi dyan ng, Joy, bakit mo kasi pinayagan? Well, madaling magsalita. Yun lang yun. Kasi minsan pag in love ka, lalo na yung super duper talaga, hindi mo na napapansin. Hindi mo na namamalayan, nawawala ka na pala sa sarili mo. Alam mo yun? And here's the truth, friends. Ang hirap-hirap talagang makita kapag kasarili mo na yung nawawala sa relasyon. Ikaw na mismo yung parang nag-fade na, hindi na ikaw to. Kasi ang pagmamahal na totoo, kapamilyang kamorkada, hindi lang maganda sa feed. Dapat magaan din sa loob, 'di ba? Hindi lang yung in love kayo sa mga pictures. Dapat sa personal, mas daman ninyo. Ngayon, Joy, kung nasasaktan ka, lalong-lalo na pinoprocess mo pa yung lahat ng bagay na nalaman mo, hayaan mong maghilom ka silently. Hayaan mong ikaw naman at bawian mo naman yung sarili mo. I-treat mo naman yung sarili mo. Pasayahin mo naman yung sarili mo, hindi para i-post, pero para maramdaman mo ulit kung sino ka. 'Di ba? Yung bagong maging kayo, yung ikaw muna. Para bumalik yun. Bumalik yung sigla, bumalik yung ganda, bumalik yung energy mo na nawala because pinalitan at pinilit kang baguhin ng isang tao. Hindi mo kailangang maging curated para mahalin ng ibang tao. Hindi mo kailangang maging perfect, aesthetic, para maging worth it. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. Authentic. Ganon. Kasi sa totoo lang, kapamilyang kamorkada and Joy, ang pagmamahal ay hindi dapat yan performance. Dapat kasi partnership yan. Kahit walang filter, kahit hindi aesthetic, kahit ikaw lang, sapat ka. Ganon yun. Kasi kung kailangan mo pang i-edit yung sarili mo para lang mahalin ka ng isang tao, that's not love. That's branding. Ito, share ko lang, kapamilyang kamorkada. You know what's scary lately? Yung nauusong trend sa mga bagets ngayon. I just found out about this Yung dito. Grabe tong oh my bad trend talaga na oh my gosh din talaga ako. Yung parang may couple na posting cute photos tapos biglang may magpa-flash, may magpa-pop up na photos, video nilang dalawa together, mga dirty little secrets, mga intimate details na dapat hindi na talaga pinopublic. Yung mga bagay na dapat sa diary lang, sinusulat, yung mga bagay na dapat kayo lang ang may alam, yung for you lang, na gano'n, nasi-share sa public. Scary, di ba? Hindi ko sure kung kailan naging cool ang pagiging vulgar or kailan nawala yung magic ng privacy. May itong sa story ni Joy, trophy girlfriend na nalalaman, nakakaloka. Ano to? Like, it's a badge of honor? Sobrang ang dami na parang nakakahingal ng habulin yung mga bagong ngayon. This is why we have to be extra careful talaga. Hindi lahat ng trending ay tama. Hindi lahat ng nakikita mo sa feed mo worth it i-follow. Back in our day, wala pa masyadong social media, di ba? We grew up with privacy, with mystery. And somehow, that made love more sincere. Sa totoo lang. Because what was hidden was sacred.
what was kept was cherished. Kaya ngayon, if you're part of this generation that's oversharing everything, medyo pause muna. Ask yourself, ito ba kailangan ko ba talaga siyang i-post? O baka someday, pagsisihan ko lang to? Because not everything deserves an audience. Some things deserve protection. So please lang po, don't let social media write your story. Let your values do that. Thank you so much for listening sa ating letter sender na si Joy. Sana mahanap mo na talaga finally yung joy na deserve mo. Yung totoo, authentic, hindi pang post lang sa social media. Until next episode, ingat po kayo lagi. See you soon.